Today's newsmaker, we have Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yusa Claire, thank you for your time. Yes, it's my pleasure, Tristan. At magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa programa ni Tristan. Okay. Yusek, simulan ko na po sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. For you, Yusek, what was the most important message coming from that speech? Actually, marami. Maraming importanteng mensahe ang naipaabot ng Pangulo sa ating mga kababayan. Pero ang sumobrang tatak sa akin, yung bandang dulo. Yung tungkol sa pagmamahal sa bayan natin, na may mga pagkakataon na hindi tayo nakakaisa sa mga issues, pero pagdating sa pagmamahal sa bayan, pagtatanggol at pagpuprotekta sa bayan, dapat nagkakaisa tayo. Hindi ito para sa atin ngayon, kundi para sa ating mga anak, sa susunod na henerasyon. So doon talaga medyo, baka sabihin nila ang drama, pero nangilid talaga yung luha ko kasi nakakakilabot yun eh. Totoo naman. Sa ngayon, Tristan, mafe-feel natin na may mga nagpapropaganda, laban pa mismo sa sarili nating bansa, kapwa nating Pilipino. So yun yung medyo nakakalungkot at sana nakuha nila yung mensahe ng Pangulo na kahit iba-iba tayo sa ibang issues, pero pagdating sa pagpaprotekta at pagmamahal sa bayan, dapat magkakasama tayo. Pagmamahal sa bayan, especially in the issue of, I'm sure the President was referring to the West Philippine Sea issue rin, yung pag-assert ng ating karapatan dito sa, and in other national interest. Pero ma'am, kung nakaka-touch, di ba? Pero nakakatakot din at the same time because as you have said, may mga kababayan tayong tila iba yung interest na pinaglalaban. Oo nga eh. Hindi natin alam kasi nung mga bata pa naman tayo noon, parang laging ito yung pinapasok sa puso natin at isip natin na ang Pilipinas ay bansa natin na dapat nating mahalin. Pero hindi ko alam kung saan galing yung pagbabago ng kanilang mga naratibo na ang nangyayari, yung interest pa ng ibang bansa ang napopromote at tayo pa yung ngayon parang may mali lagi. So siguro ang maganda talaga, ipanawagan natin, yun na nga at nadinig natin sa Pangulo, lahat po tayo, lalo na yung mga magulang natin, yung mga guro natin, tayo na nagmamahal sa bansang Pilipinas, magkaisa po tayo. Kung meron pang nabubulagan o naliligaw ng landas, siguro i-guide ulit natin. Yakagi natin na mahalin natin ang bansa natin. Okay. Yusek, nagkaroon na po ba kayo ng chance to speak with the President after his SONA speech? Ano po ang naramdaman niya? Do you feel na proud siya sa naging mensahe niya sa bayan? Oo, kasi nakita natin yung ngiti ng Pangulo at alam niya, kasi sincere naman yung namili talaga ng mga topics na to, yung issues na ito. Alam niya sa puso niya na yung mga mensahe niya ay galing sa kanya, galing sa kanyang pagmamahal sa bayan at sa taong bayan. And sana maramdaman ng iba. Kasi alam mo, may mga tao na naniniwala sa Pangulo, pero may mga tao na ginigiba ang Pangulo, ang administrasyon. Ang purpose ay hindi yung lehitimo na pag-criticize, kung hindi obstructionist at saka mga destabilizers na ang balak lang talaga is mawala ang Pangulo sa posisyon. Hindi ito nakakatulong sa atin eh. Meron silang sariling interest. So doon sa mga kababayan natin, kung ito yung lagi nilang binabanggit, dapat mawala yung Pangulo, hindi ito ang dapat na panawagan. Kasi mas lalo ito makakagiba sa interest ng ating bansa. Interest lang ng iilan ang gusto nilang iserve sa mga ganitong panawagan. So sana magkaisa po tayo na iangat natin sarili nating bansa. And do you expect more of these efforts to intensify, lalo na last 2 years ng Pangulo na sabi niyo nga po, mas maraming obstructionists at sasabihin kailangan na bumaba, huling 2 taon na lang naman ang Pangulo. Yes, oo, mas dadami pa yan kasi ang purpose niyan, unang-una para ikalat yung fake news para masira yung administrasyon and at the same time, iaangat nila ngayon yung gusto nilang manalo para sabihin na ito ang savior. When in fact, pag nakita mo yung history ng gusto nilang iangat na savior, walang nagawa. Walang naipakitang pagmamahal sa ating bayan, makasarili. So, tingin ko dapat maging sila doon, maging aware sila sa ganung mga klaseng mga panawagan kasi maging mapanuri sila. Ano yung susunod nating leader? Sino ba? May pagmamahal ba sa bayan o makasarili lang?
why do you think marami pa rin pong naniniwala dito sa sinasabi niyong savior na gustong iangat? Okay. Meron tayong nadinig, certified member ng grupong ito. Kaya pala sila ganun. At sila ay walang muwang or walang alam sa mga kasalukuyang nangyayari, kung ano yung natutulong ng Pangulo. Dahil ang kabilin-bilinan nila, may 8 daw, may 8 utos daw na ibinibigay sa kanila. Ang unang-una, kapag ang kamag-anak mo ay hindi parte or against do sa puon o sa iniidolo mo, lumayo ka sa kamag-anak na yon. Huwag manood na mainstream. Lagi lang yung mga vlogs nila ang panoorin. So, nangyayari na talaga kasi ginawa niya. Until parang nahimasmasan siya, naku, hindi pwedeng ganito kasi wala akong malalaman kung ano nangyayari sa bansa. At yun ang nangyayari sa kasalukuyan. Sabi ko, may mga biktima tayo, mga kababayan, kasi dito lang umiikot yung kanilang mga kaalaman at kung ano yung naitutulong ng Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan, hindi nila nakikita kasi doon sila binubulag ng mga taong nakapaligid sa kanila. Yusek, balikan ko lang yung speech ng Pangulo. He opened strongly on the flood control, corruption. Talagang yun po yung naging opening salvo talaga ni Pangulo. And I guess that was also the expectation from the public. Marinig talaga anong nangyari a year after he mentioned the words, the mahiya naman kayo line. So at may nagsasabing this is more of a defensive approach dito sa mga current issues rather than presenting a bold agenda for the next 2 years. Sa tingin niyo po ba, Yusek, was this a conscious effort sa part ng President to really start off with the flood control? Ang purpose dito ng Pangulo, maipakita sa taong bayan na wala siyang kinakampihan. Hindi siya Pangulo ninuman, kundi Pangulo siya ng Pilipinas. So, sa mga tumutuligsa, siguro nabubulagan kayo sa ano yung mensahe. I mean, i-evaluate nyo mismo bakit sinabi ng Pangulo na banggit na magkaroon ng kaso ang dating speaker. Ibig sabihin, mahal niya man sa buhay, close niya man, kung diyan dinadala yung ebidensya, wala siya magagawa. Doon tayo pupunta sa ebidensya. At ang lagi kasi sinasabi ng iba ay selective justice. Ano lang to? Propaganda to against the president. Bakit? Baka nakalimutan nila na ang kauna-unahang nakasuhan at na-detain ay kaalyado niya. At maituturing na kaibigan. Kaya nang tinanong natin si si Pangulo Marcos Jr. kung ano yung naramdaman niya, sabi niya nalungkot siya. Kasi kaibigan niya, kaalyado niya. Pero hindi siya pumigil ng anumang aksyon. Pag nandiyan ang ebidensya, hayaan natin ebidensya, hayaan natin ang due process, hayaan natin ang proseso. Kung kaya naman nilang ipagtanggol ang sarili nila, sa korte sila magdepensa. So yun. So wag nilang ikutin ang katotohanan. Yan ang madalas na nakikita natin para sirain itong naumpisahan ng Pangulo sa pagpapaimbestiga sa flood control projects, sa mga iskandalong or maanumalyang flood control projects. And at the same time, gusto nila kasing mangyari na ipahid ito kay Pangulo. Maliwanag ang sinabi ng Pangulo, nandun ka, Tristan, kung racket niya ito. Totoo naman. Bakit niya pa pasisimulang imbestigahan? So, sa tinagal-tagal na may issue about flood control projects na una na nagsalita si Congressman Andaya, that's 2018, walang nangyari. So, wag ikutin ang kwento dahil nung kay Pangulo Marcos ito lumapag, hindi siya nag-atubiling magpa-imbestiga. Ano man ang mangyari dito, tamaan man ng kanyang administrasyon, tamaan man ng kanyang mga secretaries, nandiyan na nga po si Secretary Bonoan, hindi siya nag-atubili. So, yun lang naman ang gusto ipakita ng Pangulo. So, can Malacanang guarantee the public na walang magiging special treatment dito kay former House Speaker Martin Romualdez? Kahit na alam nating malapit din siya dahil pinsan po siya ng Pangulo. Sabi nga natin, kung gusto niya magbigay na anumang special treatment, dapat sinimulan niya na noon. Pero hindi di ba? So, ang pag-iimbestiga po ito ay nasa kamay na po ng Office of the Ombudsman. Kung may makikita silang matibay na ebidensya
hayaan lang po natin ang proseso. Sabi po ni former Speaker Romualdez, nirerespeto niya yung desisyon or yung naging hakbang ng Pangulo na banggitin siya sa SONA. Pero handa naman daw po siyang harapin po ito. Nagkaroon ba, may information kayo kung nagkausap pa ang Pangulo at si Speaker Romualdez after SONA? Wala akong alam dahil tingin ko kung ganito naman yung issue sa kanila, hindi rin man lalapit si former speaker kay Pangulong Marcos Jr. dahil alam naman po ni Congressman Romualdez kung gaano po kung gaano ka-confirm, no? Meron pong matibay na puso ang Pangulo kung paano dapat na imbestigahan ang mga issues na to. So, hindi ko rin po nakikita na hihingi ng tulong si Congressman Romualdez kay Pangulong Marcos Jr. Total, may lawyer siya. May lawyer din naman si Congressman Romualdez. Alam naman niya yung pwede niya idepensa dito. So, kaya siguro ginagalang niya po yung mga nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, after filing cases, investigations back-to-back from the Ombudsman and other government agencies, what's next? Pagdating dito sa flood control issue, ano pa po kaya ang pwedeng gawin ng Marcos administration in the next 2 years para matiyak na first, hindi na mauulit yung ganitong klaseng kalakaran at siguro po para yung sa mga magtatangka pa ulit gumawa ng katiwalian relating to flood control, matakot naman na sila. Alam mo, Tristan, kapag ang utak mo ay itim or kasi nasa grupo ka ng itim, maaari kang gumawa ng anumang paraan para makagawa ka ng isang krimen or makapang-isa ka sa kapwa mo. Natatandaan mo ba nung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nagulat siya noong nakausap niya yung isang barangay na walang turnover ng mga projects during the time of the former President Duterte sa local government units. Samantalang ito ay nasa batas. So ikinagulat niya yun. Sabi niya, ba't walang turnover? So nangyari na mayagpag yung build na hindi nakikita ng mga lokal na pamahalaan, ng mga opisyal. I hope hindi naman sila kasabwat, no? At hindi kasi nagkaroon sila ng responsibilidad para ito ay i-check kasi walang turnover eh. So yung batas, pero nagawa ng paraan para malusutan at hindi gamitin. So ngayon, meron tayong isa sa ginawa ng Pangulo para maging open yung mga tungkol sa procurement, tungkol sa mga bidding. Nagkaroon ng transparency portal, ang DPWH. At hindi lang yan, kasi yun din sa ibang mga ahensya, dapat open ang mga bidding para nakikita. Ito ay isang programa na pinapatupad ng Pangulo ngayon. No, na lahat ng ahensya pinapatupad po ito, pero kung ang magiging leader natin sa susunod ay mayroong masamang balakin, nang siyempre hindi nyo makikita to. Diba? Matatanggal ito lahat ng ginawa ng Pangulo. Lahat malamang na maaaring imbestigahan, baka makawala pa. So yun lang po ang medyo apprehension ng Pangulo. Sana, yung nasimulan po niya ngayon na paglilinis tungkol sa issue ng korupsyon ay magtuloy-tuloy sa mga susunod bang taon para po dire-diretso na po yung paglilinis natin sa ating bansa patungkol sa mga korupsyon. Okay. Yusek, balikan ko lang, pasadahan lang natin yung ilan sa mga tumatakpa na parte ng speech ni Pangulong Marcos sa SONA, yung systems loss charge. Of course, supportive naman po yung mga lawmaker in this proposal. Yung mga utility companies, sabi naman po nila, they're willing to cooperate with the government on how to further implement it. Siguro po may marching order lang ba ang Pangulo to make sure na hindi papasanin ng tao o hindi mag-iiba yung pangalan just so tapos dadagdag pa rin sa bill para lang, maipasa ulit sa consumer. Ano po ang utos ng Pangulo? Ano yung clear directive niya dito? Okay, ito po ay pinapaaral na. At kailangan po maipakita ng mga utility companies na sila din po ay nagpaplano kung paano malesen yung losses. Kasi, let's say, theft, pilferage. Parang nagiging kampante kasi yung ibang utility companies. Hindi ko naman hinuhusgahan sila, no? Pero dahil alam nila na wala silang magiging losses dahil sasagutin ng mga kapwa nating Pilipino, baka nagiging lax sila. Diba? Para ayusin yung issue na to. Sa totoo lang, minsan pag may nakikita tayo na nagre-read, no? Pagka yung lugar daw na medyo nakakatakot pasukin, hindi daw sila pumapasok doon eh. Pero 'di ba, obligasyon nila 'yan. Hindi yan dapat pinapasan
ng kapwa natin, Pilipino, na dahil lang takot kayo pumasok sa isang lugar dahil baka hindi na kayo makalabas ng buhay. Tapos lahat ng maaaring losses because nanakaw yung kuryente, I-assume na. ang mangyayari, tayo ang magbabayad na wala naman tayong kinalaman. So yun lang po yung gusto ng Pangulo dito. Kung ano man yung nawala, dapat i-lessen nila, mag-manage sila, meron silang planning, and at the same time, ma-monitor to para hindi sagutin ng mga kababayan natin kung ano man yung losses na naganap, nangyari, dahil na rin sa kawalan ng plano or negligence ng mga utility company. So, hindi dapat natin sagutin to kasi otherwise, kampante lang sila lagi. Wala silang loss eh.